Guys, another RC plane to unbox. Ito ay WL Toys XKA150. Ayan. So Airbus 747. Tingnan natin, 3 channel EPP. Ready to fly. Tingnan natin kung anong itsura ng laman niya. So this is XKA150. Unbox natin. So tingnan natin kung anong itsura ng RC plane na to. So Boeing 747, Boeing sana, XK 14 plus ages. Okay, 360 flip, 6 axis gyro stabilization, 2.4 GHz, Boeing 747, A150. So ito yung itsura, 14 plus ages. 500 mm yung fuselage, 150 mm yung height, and then wingspan is 495 mm. Okay, ready to fly. Ano to, brush motor, coreless, ready to fly. Let's see what comes in the package. Alright. Ayan, manual, user manual. Okay, 3 channel to guys. So this is the wing assembly. Okay. So pusher propeller. This is the wingspan. The wing assembly. Maliit yung wing nya, dihedral. And then this is the remote. 3 channel. Etong throttle is throttle lang talaga yung function nya, walang iba, di mo mailiko left or right, talagang up down lang, throttle up and throttle down. This one is you can move the right stick in a circular motion, meaning pwede siyang i-turn left and right, and then meron siyang elevator for up and down. Okay. Ito is landing gear, extra blades, and ano to, screwdriver. And then this one, charger and battery, 1S LiPo battery, 300 milliamperes, charger. Alright, and then of course the fuselage. Okay, assembly na natin na unti. Pagod umupo. So assemble na natin, then konting test dito, and then yun lang, sana wag lang bumagsak sa palayan kasi puro palayan yung putikan. Okay, so tingnan muna natin. W United. Okay, 747 friendship. So may elevator siya guys, may servo siya. Dalawang elevator niya, dalawang ano niya. Okay, nice. So ano to, elevator. So 3 channel siya, the throttle, and then I guess yung liko niya is if you want to turn left and right, differential thrust. Okay, whatever. So kailangan may ano siya, ayun, may tawag dyan, may screw pang labas na natin. Okay, 2 screws for assembling the wing, para may kabit natin yung wing nya. Alright, pero you need to may ano pa siya. Okay, at least easy lang, hindi siya kutkutin kasi mayroong mga ibang XK RC plane na maliit yung connector niya, and then medyo dudukutin mo pa yung ano, yung board niya para maikabit mo yung connector niya. Mahirap.
Pero this one is a little bit easy. Okay, this is the connector, and this is the battery connector. Ito yung sa board, sa controller, sa flight controller. And then meron siyang hatch dito for battery or battery compartment. And good. Maganda dito, guys. Maganda dito, napansin ko may on and off switch siya, oh. Maganda, may switch siya, oh. Kung nakikita nyo dyan, on and off switch, which is much convenient, more convenient. Okay. Ano to, naka off. Okay, so battery hatch, battery bay, and then may on and off switch, and then may LED light siya, indicator na pag naka on or off, and then the antenna. Maganda, I like it. Mas convenient, and hindi ka may hirapan pag anyway, so ito na, kabit na natin yung connector ng flight controller. Yun, mas maganda to, mas convenient to, kasi malaki, and then hindi siya accessible, more accessible siya than the previous models, like yung mga Warbird, hirap hirap i-connect. So ito medyo convenient, and madali lang sa tingin ko, and realistically talaga madali lang, kasi hindi mo na kailangang dukutin yung and then malinis yung niya, kasi yung niya, yung flight controller niya is andito na sa wing assembly niya, no? Kaya hindi mahirap na i-assemble or yun. Kailangan lang maayos yung yung wire niya is maganda lang yung pagkakano dapat sa niya, madaling i-assemble, oh. Ayun na kaagad, oh. And then kakabitan na natin ng yung isang isa lang ang niya, isa lang yung para sa niya, yung pwede mong kabitan ng screw, kasi ito may locking mechanism na doon sa dulo, parang may yan, kabitan natin, then higpitan natin with the screwdriver provided, and then yun na, tapos ayun, hindi pa pala, sorry, pero ganun lang, may lang siya dito sa likod, wala na ganun lang, tapos na. Hindi lang nga lang siguro ganun naman talagang hindi masyadong makapit yung ganun lang talaga siguro. Kahit yung mga Warbird ng X, ganun talaga, parang may lang dito, hindi masyadong lapat, pero hindi masyadong mahigpit, pero okay na, ganyan, parang may pa rin, may espasyong siya, may pagka higpitan ng kahit gaano kahigpit, okay na. So parang flexible siya, so ganun, okay na. Tapos kabit na natin yung landing gear, and then check natin yung may dala akong extra battery dyan, and then battery sa remote controller. Ito yung landing gears nya. Ayan na, almost done. Paano ba to? Ganito? Ito. Or ganito. Ganito yata. Yun lang, medyo mahirap lang i-configure yung yung landing gear niya. Kasi iba yung design ng landing gear Ayan parang may pa. Papag-isipin ka pa Kailangan ikulong. Ganito. Ganito. Yan Ito yata. Yun lang, ang landing gear lang mahirap.
Yun lang guys, medyo pahirapan sa landing gear yung pag-install. Hindi siya ganoon ka hindi siya ganoon ka user friendly. Hindi ganoon ka user friendly yung niya, yung landing gear. Ito mas mahirap pa yata ilagay yung landing gear kaysa sa pag-assemble at pag-unbox. Yun. Gets ko na, may parang slot siya. Eto. Yun dito lang pala, parang may siya. Ayan dito sa i-slide mo lang siya sa gilid. Ganun pala. Dali lang naman pala, hindi ko lang na familiarize kagad. Ayun Tapos yung front. Ganun lang. Yan na. Ganun lang pala Tapos meron ako ditong dinala na eto, may charge ako dito na mga 400 milliamperes na battery. Then meron na rin akong double A battery kasi alam ko na kung yung expectation ko dito. Syempre walang double A batteries, and then of course yung aircraft battery ay hindi siya fully charged. So kaya nagdala na rin ako ng mga fully charged na mga batteries ng na LiPo battery. So tingnan natin. Remote controller on, of course aircraft or yung receiver. Dumikit ka kagad. Dikit, ayun. So tingnan natin. May magandang posisyon. Yan, ganito ba? Maganda, safe to kasi may on and off switch siya. Safe to sa tas pwede mo na siyang i-slide yung on and off switch. Ay wala, ayun umilaw na yan, umilaw na. So tingnan natin. Ayun gumagalaw na guys. Ayun, differential thrust, turn left or right differential thrust, and then yung elevator is gumagana na rin. Nice. Tingnan natin kung ano kakalakas ang Boeing 747. Tingnan natin. Alright. Naku, delikado dito. Yun lang, wag lang magkakamali na wag lang tayo magkakamali sa wag lang pumunta dyan sa kasi puro palayan yan tingnan natin. Nahihirapan kasi garalgal yung tingnan natin hand draw. Kasi magaspang yung wala siyang high rate and low rate. Tingnan natin. Yun, easy to fly. Nice, stable. Differential thrust with the little elevator. Wow, nice. Made in flight na tuloy. Nice, stable. Left, a right turn, elevator. Yun, nice. Ayun teka, uy, tight turn din.
Maano din yung turn niya. Maliit. Uy. Uy, uy, uy. Kaka scary naman dito sa spot na to. Dito nga lang ako. Uy, uy, uy. Come on. Ayun, no? Come on. Diyan ka lang. Uy, 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 uy. Stabilize. Stable. Good. Huwag lang masyadong ano pala yung ano, talaga nyo, no? Parang nag-overturn siya eh. Pag masyadong ano yung turn mo, ginamitan mo ng super tight turn, ano siya eh, medyo na gugulo yung stabilization niya eh. But nevertheless, stable pa rin. Stable pa rin. Huwag lang masyadong ano yung ano mo, yung turn. Huwag mo lang ihigpitan or tight. Yung tama lang, swabe lang na turn. Wag mong bibigyan ng sobrang elevator. Nice. Nice baby. Nice. Uy, uy, uy. Nice, good. 3 channel, okay. Not bad. Mukhang ano lang yung tunog, katunog lang ng mga mosquitos or lamok. Parang swarm ng mosquitos or bees. Wow, nice turn. Ayun ah. Elevate. Ganda. Additional collection. Ganda rin. Nice. Stable. 3 channel, easy to fly. Ganda. Bakit? Lobat ba? Kala ko lobat na. Taas-taasan ko nga, baka tumama sa gutter eh. At mag-crash. Eh buti kung dito lang mag-crash ano, paano kung diyan sa may ano, sa may palayan. Hirap pa kuhanin nito. Ayan okay, yan tama yung ganyang altitude. Huwag masyado mababa. Mahirap i-recover pag mababa eh. Lalo pag sinagad mo yung elevator niya, parang na i-scramble yung ano niya eh. Nagugulo yung stabilization niya eh. Nalilito yung stabilization niya. Di niya magawang i-balance yung ano niya, yung aircraft. Nahihirapan na yung yung stabilizer, nahihirapan na siya. Parang nagugulo na siya, nalilito siya, nako-confuse. So it's better kung ano talaga, hindi biglaan yung ano mo, yung lipad mo. Yung flight time niya nga pala, di ko alam, di ko nabasa dun. Siguro mga 10 minutes lang. Di ko nabasa dun sa ano niya, sa laman niya, sa package kung ilang minutes yung flight time. Kasi dalawang motor to, so most probably yung consumption niya ng power ay much mas malakas mag-consume ng power to. Kaya siguro mga 10 minutes. Anyway, full charge naman yung battery ko. Okay naman siya, full throttle to. Hindi siya ganun ka-bilis because of the kasi nga passenger aircraft to. So hindi naman ganun ka-bilis yung mga passenger aircraft. Unlike kung mga fighter to. Parang lowbat na.
So parang napapasarap na ako Ayan, tulad ng sinasabi ko, parang loobat na siya. Okay, time's up. Garal-gal kasi yung ano niya yung ano niya, yung runway niya is yung kalsada is no, may mga tipak-tipak na maliliit na bato. May mga crush na mga bato, so hindi siya maka ground take off. Kailangan mo talaga i-hand throw. But anyway, nice flyer, stable, and hindi siya ganun kabilis lumipad, which is nice. Kasi ganun naman talaga yung mga passenger aircraft, di ba? Hindi naman talaga ganun kabibilis mag-siliparan yon. Anyway, very nice. Additional collection. Then libangan pag walang trabaho, walang pasok. Magandang pastime.